Mayroong tropa na nakisuyo sa atin, baka daw pwede natin i-check yung kanyang enduro. Bali mga bro, ang ginagawa talaga natin ay Rouser 135, kaso tapos na natin gawin, may nakisuyo lang dito sa atin. Baka daw pwede natin i-check yung kanyang enduro kasi pinagawa na ito, pakalipas ng isang linggo ayaw na naman umandar. Kaya naka-stock na siya ng mahigit 8 months. So 8 months nang hindi umaandar ang motor na ito, kaya i-check po natin kung ano yung naging problema niya. Ang Enduro pa lang ito mga bro ay isang Honda XR200 na legendary. So kakaunti na lang ang mga motor na mayroong ganito. Tama ba? Kakaunti na lang ang ganitong klaseng motor. Kumbaga rare na sila sa kalsada. Okay mga bros, ito yung gagawin natin ngayon. Papaandarin natin ito. At syempre, bago po natin umpisan yung ating video, kung mahihilig po kayo sa mga ganitong klaseng video, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po palagi kayong updated tuwing mag-upload po ako ng mga panibagong videos. So tara, umpisahan na natin. Balik na naman tayo dito mga bro sa motor na ayaw umandar. Ulitin ko lang mga bro, kapag ganitong motor ayaw po umandar, so tatlong bagay ulit nang i-check natin dyan. Unang-una na yung kuryente, dapat mayroon. Yung gasolina, i-check po natin. At yung ating compression. So dito mga bro, dahil nga na-stock siya ng 8 months, kapag ganun mga bro na na-stock ng ganung katagal, ay kailangan nyo pong i-drain ang tangke at maglinis ng karburador. Kaya sa video ito mga bro, unang step natin ay drainin muna natin yung tangke at kakalasin natin yung karburador para po malinisan. Kasi kapag ganyan mga bro, katagal yung na-stock. So na-stock siya ng 8 months, mapapanis po ang gasolina niyan. Kita nyo naman, no? Kita nyo yan, para na siyang orange ang kulay niya na hindi mo maintindihan. Tapos ang amoy na amoy nyo po, maamoy nyo yan na mabaho na yung gasolina. Kaya kailangan natin i-drain. Tapos, dito mga bro, kakalasin po natin yung karburador para din malinisan. Kasi, ganun din, kapag yung karburador nyo may stock na gasolina mga bro, mapapanis yan. Tapos, para siyang buhangin, nagbubuhangin po yan. Kaya no choice, kakalasin din natin yan. Tamang-tama mga bro, marami naman daw gasolina dito na panlinis. So, mayroon lang mga bro 10 mm dito sa karburador para siyang pang CG, ano. Kung mapapansin nyo mga bro, yung karburador na nung carburetor ng XR200, mayroong vacuum. Ayan, no? Kita nyo, nasa taas po siya nakatornilyo. Kaya madaming hose. So, ang gagawin natin dito mga bro, ay kakalasin natin yung sa ilalim. Bali, 3 Phillips screw lang. Kung mapapansin nyo, ang gasolina niya, oh, kulay pula talaga siya. Tapos napanis. Ganito naman ang loob mga bro ng 8 months na naka-stock. Napansin nyo yan. Para siyang kinakain na yung, yung mga parts sa loob. So, ang gagawin lang natin dito mga bro ay lilinisan lang natin. So, kakalasin natin yung mga jettings kasi kaya tayo naglilinis ay para malinisan yung mga jettings natin. Makalabas yung mga butas niya. Tapos dito mga bro, medyo nahirapan tayo dito kasi nga yung floater ay yung floater nung carburetor mga bro ay tumigas. So, mahirap kalasin kaya tsinaga natin siyang dahan-dahang galawin hanggang sa makalas natin yung kanyang floater. Kasi ang floater mga bro, ang purpose niyan ay yan yung nagsasara sa karburador kapag puno na ang laman ng karburador. Kasi kapag yung floater hindi po yan bumaba, ay siguradong overflow tayo. So dito mga bro, gumagamit tayo dito ng alambre na manipis or wire na matataba para sungkitin yung mga butas. Kasi nga, barado na siya. At ginamit din nagbutas pa tayo dito ng galon para lang meron tayong lagayan. Ito mga bro. Yung may-ari naman nito ay maraming motor kaya ito ay gusto niya lang gamitin pang service daw kasi maganda yung suspension. Pagkatapos natin mga bro malinisan, yan, so sinalpak na ulit natin. Tapos dahil nga 8 months, lubat na yung battery. Okay, lubat na yung battery kaya nanghiram tayo sa Rouser 135. Yung ginawa natin na motor na Rouser, so hiniram natin mga bro. Kung makikita nyo may power siya. So hard start lang siya dito, ayaw niya pang umandar. Kaya medyo tono-tono tayo dito mga bro ng kaunti. Ayan, tono-tono ng kaunti. Check natin yung spark plug, may redondo naman. So wala kasi itong kikira mga bro yung XR200. Ayan, dito mga bro,
umandar na yan. Umandar na po yan dito kasi wala lang wala sa tono. Yung carburetor, nataas po yung idle, tapos mahirap bumaba, tapos namumutok. Kaya ang gagawin natin dito mga bro, tuning muna tayo. So dito, umaandar na yan, kaya nakangiti na tayo mga bro. At tuwan-tuwa rin yung may-ari dito kasi akala niya makakagastos siya. So naayos natin to, napaandar natin na wala pa tayong pinapalitan na pyesa. Yan. So ngayon, iti-test drive natin to. XR200 mga bro, ayan. So mahigit 8 months na naka-stock. Ayan, ngayon umaandar na ulit oh. Sayang nito mga bro, 15,000 odometer pa lang ang 15,000 pa lang ang tinatakbo. Ito yung mga malalakas na enduro mga bro. 200cc po ito. Ayan o. Wala pang katagas-tagas. Tahimik na tahimik pa. Ganda pa. Quality pa. Ilaw, check nga natin. Yun, meron pa. Signal light. Diba, maganda pa. Pasa na bro. Ayun. Tuno muna natin to. Medyo balyado pa eh. Yeah. Ha? Orago na. Garo masanday na stock. Parang hindi lang naman na stock. Wala pa ano?